Tips para hindi laging kapos sa pera. Huwag mong dalhin lahat ng pera mo pag lumalabas ka. Mas kaunting cash ang dala, mas kaunting tukso na gumastos sa hindi kailangan. Pwede ka rin mag-set ng budget envelope para sa bawat linggo. Matuto kang magluto sa bahay kaysa kain ng kain sa labas. Hindi lang tipid, mas healthy din dahil ikaw ang nagtatakda ng sangkap. Halimbawa, ang 200 na ulam sa fast food, pwedeng pang-ulam na sa buong pamilya kung ikaw ang magluluto. Mamili sa palengke linggo-linggo. Malaki ang diferensya ng presyo kumpara sa mall. Hindi lang gulay at karne, mas mura rin ang prutas at mas sariwa pa. Pwede ka ring tumawad at masulit ang budget mo. Bawasan ang mga gastos na hindi naman kailangan. Tanungin ang sarili bago bumili. Kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang? Minsan maliit na gastos lang pero pag pinagsama-sama araw-araw, malaki rin ang nawawala. Humanap ng mas murang alternatibo. Halimbawa sa bigas o kape. Pwede kang pumili ng brand na mas abot kaya pero halos pareho ang kalidad. Hindi lahat ng mahal sulit. Magbaon ng tubig sa sariling tumbler. Simple pero malaking tipid. Kung araw-araw kang bumibili ng bottled water, umabot ito ng daan-daang piso kada buwan. Libre ang tubig sa bahay at mas eco-friendly pa. Kung wala ka pang negosyo, huwag ka muna bumili ng kotse. Isipin, commute lang 572 kada buwan, samantalang ang kotse halos P22,000. Buwan-buwan, hulog plus gas plus parking. Kung hindi naman kailangan, huwag mo nang pasanin. Magtabi ng 20-30% ng kita mo para sa ipon. Kung maliit pa ang kita, kahit 5-10% basta tuloy-tuloy lalaki rin yan. Ang mahalaga ay disiplina at consistency. Iwasan ang lifestyle inflation. Kapag tumaas ang sweldo, huwag agad mag-upgrade ng phone, kape o luho. Dagdagan muna ang ipon bago ang gastos. Invest sa sarili. Ang pinakamahalagang puhunan ay skills at edukasyon. Kung may extra kang pera, mas mabuti itong ilaan sa training, kurso o maliliit na negosyo kaysa sa mga bagay na mabilis mawala ang halaga. Planuhin ang bawat bili. Gumawa ng listahan bago mag-grocery o pumunta sa mall para iwas impulse buying. Sa huli, hindi lang kakulangan ng kita ang dahilan kung bakit tayo kapos, kundi ang maling spending habits. Kung matututo tayong maging disiplinado, marunong mag-budget at marunong magtiis, unti-unti nating maaabot ang financial freedom.